Tinawagan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si retired Police Colonel Roy Nagarma ilang araw matapos madawit sa umunoy reward system noong drug war. Muli namang humarap sa pagdinig ng Quadcom ang dating opisyal ng NAPOLCOM na sinasabing namuno sa task force sa pagpatay ng mga drug suspect noon. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Brian. Bok, itinanggi ni dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na siyang arkitekto ng pagpapatupad ng gera kontra droga sa bansa. Wala raw siyang alam sa sinasabi ni dating PCSO's General Manager Roy Nagarma. Pero sa gitna ng pagdinig, may inamin si Leonardo. Muling humarap kanina sa pagdinig ng House Quad Committee si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Siya ang itinuturong nanguna sa di umunoy pagpapatupad ng Davao Model ng War on Drugs sa buong bansa. Pag-amin ni Leonardo. But that task force that was planned was it was just a plan. It did not materialize, Mr. Chair. Nagkaroon daw ng tinatawag na Upland Double Barrel sa ilalim ni nooy PNP Chief Bato de la Rosa. Maglalagay po ng isang officer sa Luzon, maglalagay po ng tao niya, tapos sa Visayas maglalagay din po ng tao to be led by isang officer din at saka sa Mindanao. Dumistansya naman si Leonardo nang matanong tungkol sa di umunoy reward system ng drug war. Basa na po yung paan ninyo. Ba't hindi pa po kayo maligo? Meron po ba? Meron o wala po bang reward system nung panahon ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Based on my personal knowledge, wala po akong alam. Panawagan naman ni retired Police Colonel Roy Nagarma na siyang nagsiwalat na si Leonardo raw ang arkitekto sa pagpapatupad ng drug war. Umamin na rin daw sana si Leonardo. Sinabi ko lang po yung totoo na alam ko po. Sana po makapag-isip po ng maayos si Sir. Sa gitna ng pagdinig, sinabi ni Garma na tumawag sa kanya si dating Pangulong Duterte nitong Huwebes. Ilang araw lang yan matapos niyang ilahad sa komite ang nalalaman niya tungkol sa reward system sa mga pagpatay sa drug war. Sinabi raw sa kanya ng dating Pangulo kung bakit si Leonardo na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang napiling mamuno sa task force. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa iyo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Dagdag pa ni Garma, hindi naman daw siya pinigilan ni Duterte na isiwalat ang kanyang nalalaman. Samantala, na-cite in contempt naman si Police Captain Kenneth Albotra dahil sa di umunoy pagsisinungaling. Siya ang itinuturo ni Garma na isa sa mga pumatay kay dating Tanawan City, Batangas Mayor Tony Halili noong July 2018. Paratang na itinanggi ni Albotra. Tinitingnan din kung konektado ang pagpaslang kay Halili sa pagpatay sa isa pang alkalde ng Los Baños, Laguna na si Cesar Perez noong December 2020. Depensa naman ni Albotra, nasa Cebu City na siya noon. Humarap din ang kapatid ni Kerwin Espinosa na si Mariel. Ibinunyag naman niyang kinausap daw noon ni PNP Chief de la Rosa si Kerwin. Dapat daw itong sumunod sa planong idiin sa bentahan ng droga sina Peter Co at dating Senadora Laila de Lima. Kung hindi raw susunod si Kerwin, malalagay sa alanganin ang buhay nito at madadamay ang kanyang pamilya. Anak si Kerwin ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Pinatay ang alkalde habang nasa selda noong November 2016. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.